Magkakaiba ang bilang ng mga nawawalang natabunan ng gumuhong tambak ng mga basura sa Rizal. Meron nagsasabing 3 na lang ang hinahanap, habang sabi naman ng isang grupo, 50 pa ang nawawala. Live mula sa Rodriguez, Rizal, nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, ilan ba talaga ang natabunan ng guho? Julius, sa pagbisita nga natin doon sa landfill site, no, 3 bersyon ng storya yung ating nakuha. Una nga yung sa grupo ng Kadamay kung saan sinabi nila na 50 individual yung natabunan nga doon sa landfill. Yang bilang na yan, agad namang pinasinungalingan ng landfill management at ng lokal na pamahalaan kung saan sinabi nila na simula nga noong Biyernes ay 3 lang yung reported missing individuals doon sa landside area, doon sa landfill area. Pero naman, pagbisita natin doon sa community na malapit doon sa landfill, isang survivor yung ating nakausap kung saan sinabi niya na nasa 20 kasamahan niya yung natabunan nga ng buhay. Hawak ang pulang uniforme sa pangangalakal, tulala pa rin at di makapaniwala sa kanyang ikalawang buhay si Junior. Isa siya sa mga nakaligtas sa pagguho ng landfill sa Rodriguez, Rizal noong Biyernes. Di ko na maramdaman eh. Ay, parang bigat ng katawan ko eh. Hanggang dito po sir, ang mga basura. Pero lahat po kami sir, pero kaligtas ng mga 80 tao. Pero may 20 tao po na naman sir, mga doon sa lalim. Gabi-gabing binabangungot pa rin si Junior sa huling tagpo na kanyang nakita bago nakaalpas sa bundok ng basura. Ang kasamahan niya nadaganan ng bulldozer na kasama sa guho. May bata po ngayon doon sir eh, na kumakapitan yun. Kasi di ko pong alam kung sino yun kasi takip po yung mukha eh. Sa investigasyon ng mga otoridad, nagsasagawa ng compacting o pagsisiksik ng basura nang biglang gumuho ang bahagi ng landfill. Pagtulak ng bulldozer, medyo nagkasabay yung 4 na unit. Siguro sobrang bigat plus yung basura yung tinutulak niya is yung likod nag-crack. Nag-crack siya sa likod. Ngayon, pag atras niya, nahulog doon sa bitak, doon sa crack yung equipment. Ang lokal na pamahalaan at pamunuan ng landfill, tugma ang datos na 2 nangangalakal pa ang nawawala, habang kahapon nakuha ang isang katawan na natabunan din. Pero ang grupong Kadamay sinabing nasa 50 pa ang nawawala. Batay na rin po doon sa mga nakakausap natin, ma'am. Ang sinasabi po ng iba ay talagang hindi yun ilalantad nung mismong I-swims ng LGU at ng barangay dahil umiiwas doon sa pananagutan. Depensa naman ang pamunuan ng landfill, maglabas ng ebidensya ang Kadamay. I don't know kung saan nila nakuha yung numbers na yon, fake news. So far, kung wala silang basis for that number, I assume na we can deny it. Itinanggi rin ng landfill management na pinatahimik umano nila ang ibang kaanak ng mga nawawala sa halagang 30,000 pesos. Walang ring report na dumating sa akin na nagbibigay kami. Kung meron mang binibigay si Foreman allegedly, dapat dadaan siya sa amin, pero wala naman talaga. Sumulat naman ang provincial government ng Rizal sa DENR para imbestigahan ang insidente. Bilang tugon, inisyuhan ng DENR ng notice of violation ng landfill dahil sa paglabag sa ilang probisyon ng Environmental Compliance Certificate. Julius, tuloy-tuloy naman yung search and retrieval operations doon nga sa landfill area. Pero yung pagbaba nga natin doon sa komunidad ng mga waste picker o yung mga nangangalakal ng basura, isang katakatakang komento yung ibinigay nila nang tanungin natin kung may alam ba sila doon nga sa nangyari. Ang sabi lang nila sa atin ay no comment. No comment hindi dahil sa wala silang alam, no comment dahil natatakot daw sila na yung mga magamit nila o yung mga masabi nila ay magamit against doon sa landfill management at maipasara ito. Pag naipasara ito ay tiyak mawawalan daw sila ng kabuhayan. Julius. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.